Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2021 action crime movie na may pamagat na F9, The Fast Saga. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat! Noong 1989, lumahok si Jack Torreta sa isang asphalt late model race sa isang maikling track, kasama ang kanyang mga anak na lalaki na sila Dominic at Jacob na nagtatrabaho sa pit crew. Nakipagtalo si Dom sa karibal na racer na si Kenny Linder, tungkol sa kanyang maruming pamamaraan. Sa oras ng karera, idinikit ni Linder ang kanyang kotse sa bumper ni Jack, na naging sanhi ng pagbangga at pagkasunog ng kanyang sasakyan, na ikinamatay niya. Makalipas ang isang linggo, inaresto si Dom dahil sa pambubugbog kay Linder na muntikan ng mamatay. Habang pinagbabayaran niya ang kanyang sentensya, naalala niya na si Jacob ang nagtrabaho sa kotse ng kanilang ama noong araw na siya ay namatay, at napagpasyahan na si Jacob ang pumatay sa kanilang ama. Sa paglaya, hinarap at hinamon ni Dom si Jacob sa isang karera, na kapag natalo siya ay kailangan niyang umalis ng bayan. Noong 2019, 2 taon pagkatapos ng komprontasyon laban sa cyber-terrorist na si Cypher, nagretiro na si Dom at pinalaki ang kanyang anak na si Brian kasama ang kanyang asawang si Letty Ortiz. Dumating sina Roman Pierce, Ted Parker, at Ramsey na may balita na ilang sandali matapos arestuhin si Cypher, ang eroplano ni Mr. Nobody ay inatake ng mga rogue agent, na dumukot kay Cypher at bumagsak sa Monte Quinto. Sumang-ayon si Dom na tulungan sila, pagkatapos mapagtantong sangkot si Jacob. Sa paghahanap sa eroplano, nakakita sila ng bahagi ng isang device na pinangalanang Project Aris, na maaaring mag-hack sa anumang system na kinokontrol ng computer. Ang team ay tinambangan ng isang pribadong hukbo na pinamumunuan ni Jacob, na nagnakaw ng device. Tinulungan ni Michael Stasiak ang mga tripulante ni Dom na makatakas sa kanilang ligtas na bahay sa Caspian Sea, at dumating ang kapatid ni Dom na si Mia para tumulong. Nalaman ng team na konektado si Hanlu sa Project Aris, at pumunta sina Letty at Mia sa Tokyo para mag-imbestiga. Samantala, nakipagkita si Jacob kay Otto, ang kanyang kasama at financier. Si Cypher, na nakakulong sa kanilang base, ay nagsabi kay Jacob na ang kalahati ng Aris ay nasa Edinburgh. Nakilala ni Dom ang dating mekaniko ng kanyang ama, si Buddy, na kumuha kay Jacob pagkatapos ng kanyang pagka-exile, at nalaman niyang nasa London si Jacob. Sa Tokyo, natagpuan ni Letty at Mia si Han na buhay, kasama ang kanyang ward na si Elle. Ni-recruit nila Roman at Tej sina Sean Boswell, Twinkie, at Earl na nagtatrabaho sa isang rocket car. Sa London, nakilala ni Dom si Queenie Shaw, na nagbigay sa kanya ng lokasyon ni Jacob. Kinonfront ni Dom sila Otto at Jacob. Inaresto ni Otto si Dom, ngunit iniligtas siya ni Lisa, ang dating kaibigan ni Dom. Sina Tej, Roman, at Ramsey ay sumama kay Dom sa Edinburgh, kung saan gumamit si Jacob ng electromagnet para nakawin ang kalahati pa ng Project Aris device. Hinanap ni Tej at Roman ang truck na naglalaman ng electromagnet, habang nakikipaglaban sila sa mga tauhan ni Otto, pinamunuan ni Ramsey ang truck upang habulin si Otto. Hinarang ni Dom si Jacob at nag-away ang dalawa sa buong lungsod. Bago ma-extract ni Otto si Jacob, pinaandar ni Ramsey ang kanyang sasakyan sa kalsada at ginamit ang electromagnet para makuha si Jacob. Sa safe house, inihayag ni Han na siya ay itinalaga ni Mr. Nobody para protektahan sina Elle at Project Aris, dahil ang DNA ni Elle ay ang biometric activation key nito. Nang maging rogue ang isa sa mga ahente ni Mr. Nobody, nakalaunan ay ipinahayag na si Jacob, ginamit nila si Deckard Shaw para i-fake ang pagkamatay ni Han at protektahan si Elle. Inatake ni Otto ang safe house at pinalaya si Jacob, na isiniwalat kay Dom na ang kanilang ama, na gustong makatakas sa malalim na utang, ay inutusan si Jacob na pakialaman ang kanyang sasakyan para ipatalo ang karera. Kinidnap ni Jacob at Otto si Elle at kinuha ang kalahati pa ng Project Aris device. Si Otto ay naglunsad ng satellite sa orbit, habang si Jacob ay kasama si Elle na pinapagana ang Aris. Sinimulan nilang i-upload ang Aris sa satellite, habang umaandar ang isang armored truck. Sina Dom, Letty, Mia, Ramsey, at Han ay nakipagkarera upang pigilan ang pag-upload. Habang sinusubukan ni Mia at Han na pigilan ang truck, hinawakan ni Otto si Jacob, at itinapon siya pababa ng truck.
Iniligtas ni Dom at Mia si Jacob, at tinulungan naman niya si Dom na ma-access ang track. Gamit ang rocket car, pumasok sina Tej at Roman sa orbit at sinira ang satellite, na nagdulot ng pagtigil ng pag-upload. Si Cypher, na ngayon ay nagtatrabaho sa tabi ni Otto ay binomba ang track gamit ang isang UAV sa pagtatangkang patayin si Dom, na hindi sinasadyang pumatay kay Otto. Ginamit ni Dom ang ricochetting truck para sirain ang drone ni Cypher, ngunit nakatakas si Cypher. Nakipagkasundo sina Dom at Mia kay Jacob, at pinayagan siyang makatakas sa kustodiya sa kotse ni Dom. Nakarating sina Tej at Roman sa International Space Station at ligtas na ibinalik sa Earth. Ipinagdiriwang ng team ang kanilang tagumpay sa bahay ni Dom. Habang naghahanda na magpasalamat, dumating si Brian O'Connor kasama ang kanyang sasakyan sa driveway. Sa isang mid-credit scene, nakaharap si Deckard kay Han, na nabigla nang makita siyang buhay. Dito na magwawakas ang ating palabas, sana ay nagustuhan ninyo. Marami pong salamat.